Pinatawan ng 1-game suspension si Raymond Almazan matapos mahuling dumaan sa busway at nagtangkang manuhol umano ng MMDA. Nakasaad sa kontrata ng mga PBA players ang good manners. However, tinanggihan ni Almazan ang paratang na nagtangka umano silang magbayad sa enforcer ng pera. Misinterpret lang umano ang nangyari at wala silang intensyong manuhol. Tinikitan si Almazan ng disregard traffic sign at walang ORCR ang kanyang sasakyang ginamit. Sa huli nag-public apology si Almazan pero mariin pa rin itong itinanggi na nanuhol umano siya sa isang traffic enforcer. Samantala mukhang walang gagawing bakasyon si Kai Sotto dahil mukhang mapaaga ang pagpunta ni Kabayan sa Amerika. Malabo na kasi ang Yokohama sa playoffs at expected after ng laban ni Kai ay tutungo agad ito sa Amerika upang doon muling magpapalakas. Sa update ng Wasserman ay sasailalim muli sa matinding training si Kai Sotto sa Amerika bago ito bumalik sa Pilipinas para sa Olympic qualifying tournament. Ayon pa sa Wasserman ay marami umano silang natanggap na inquiries para kay Kai Sotto at isa na nga doon ang Atlanta Hawks. Hindi kasi nakapasok sa playoffs ang Atlanta Hawks at mukhang sasailalim muli sila sa rebuilding process. 4 games na lamang ang natira kay Kai Sotto sa Japan B-League at wala pang update kung saang liga naman mapunta si Kai after ng Japan. Ang matunog sa ngayon ay etong NBL Australia at ang Japan B-League. Gusto ng Wasserman yung team na handang bigyan si Kai Sotto ng magandang playing time upang hindi na naman masayang ang isang taon sa pag-participate nito sa liga. Dito naman sa part ni Kai Sotto, mag 22 years old na ngayong July etong si Kai at papasok na nga ang kanyang prime. Kaya kailangan na nitong ipakita ang kanyang solid performance lalo na sa NBA Summer League. Sayang ang mga pagkakataon kung hindi niya ipapakita ang kanyang mga natutunan sa mga laban, ano?